Sister, yung family niyo po ba nag-agree on the spot nung sinabi niyo ko? Actually, hindi. Nung nagsabi ako sa amin na ako papasok, ang talagang tumanggi yung tatay ko. Actually, sinabi pa nga ng tatay ko sa akin na kung papasok daw ako sa pagmamali, tatakwin niya ako bilang anak. Hello mga kabokchat! Welcome po muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So, andito po ang isa sa ating mga nag-Silver Jubilee, si Sister. Sister, pakilala ka na po muli. Ako po si Sister Rosario A. Salazar, MCSC, nagtagan Santiago City, Isabela. Yes. So, si Sister po ay currently naka-assign po, Sister? Ako po ay naka-assign currently sa Maryland, USA. Yan. So, ilang taon na po kayo, Sister, sa naka-assign sa Maryland? I was there 2011, so 12 years na. 12 years na ako sa Maryland. Ang bilis. 12 years and counting? Ay, pare ko nga. Saan pa kayo, Sister, mga mission places na na-assign before po kayo punta sa Maryland? Okay, so after my temporary profession, I was assigned in Dingras, Ilocos Norte, pero ngayon nag-close na yun. And then Vigan, Ilocos Sur. Tapos pagkatapos ng Vigan, assign ako sa Catanawan, Quezon for 3 years. And then San Pablo, Laguna for 5 years. At yun, Maryland ngayon. Yan. So marami-rami rin po, Sister. Katulad ng ating ipinangako sa ating mga kabokchat, mag-share po kayo, Sister, ng inyong vocation story. No? Short vocation story, syempre, pag buong vocation story. Oo. Pero ano na po lahat naman, no, pag nag-share tayo. Sige po, Sister, ano po yung inyong naging story? Yes. So, ang vivid sa memory ko nung ako'y bata pa, pag ako'y nakaharap sa salamin, binabalutan ko yung ulo ko ng something, mga tela, kung ano man tela makuha ko, yun lang. Ganun lang yung, yun. Then, nung nasa high school kami, part ng aming religious education is maging katekista nung 4th year high school ako. So, student catechist ang tawag sa amin. So, parang doon na-develop yung bukasyon ko nung nag-student catechist ako. Kasi parang gusto ko yung pagtuturo sa mga bata. So, nagpunta kami sa mga public school. And then, nung nag-college ako, itinuloy ko yung pagiging student catechist ko by becoming a member of the catechetical ministry sa college na kung saan nag-member ako. And then, pagkatapos noon, tuloy-tuloy na. After graduation, nagturo lang ako ng 2 years. And then, pumasok na nga ako sa MCSC. Pero, bago pa yon, yung experience ko lalo ko nung World Youth Day ng 1995. Vivid yun sa akin at saka memorable yun sa akin kasi after ng World Youth Day, dumiretso kami dito sa Tayabas, kasama namin yung sister na assigned doon sa amin sa Isabela. And then pag-step ko dito sa compound, parang sabi ko sa sarili ko, I will be here forever. Yun yung feeling ko na yun ay naging bunga din siguro ng aking participation doon sa World Youth Day noong 1995 na kung saan si Saint John Paul II yung Santo Papa that time. Kaya I have a personal devotion. Saka yung talagang nakita ko siya in person sa Manila. Sister, yung family niyo po ba nag-agree on the spot nung sinabi niyo ko? Actually, hindi. Nung nagsabi ako sa amin na ako'y papasok, ang talagang tumanggi yung tatay ko. Actually, sinabi pa nga ng tatay ko sa akin na kung papasok daw ako sa pagmamali, tatakwin niya ako bilang anak. So, yun. Pero, naging kakampi ko yung nanay ko. Yung nanay ko ang nag-encourage sa tatay ko na i-pursue yung aking kagustuhan pumasok sa pagmamali. Tapos, ang nakakatuwa, nung closing na kami ng novice, nung nakita ni tatay yung tsura ko na naka-novice, tuntuwa naman siya. Nilagay yung picture ko sa wallet niya at pinagmamalaki sa kanyang mga kabarkada. O, yung anak ko, madre. Ganon, sa simula siguro, siyempre, bilang mga magulang, ayaw nilang mapawalay yung mga anak nila. Pero, towards the, habang tumatagal naman, natatanggap na rin nila. Ganoon naman talaga, Sister, una hindi tanggap, and then later on,
Hindi talaga namang ipagtutulakan ka daw ka na dyan, lumabas. Totoo ka. Sabi ko sa tatay ko noon, tay, kung ako'y mag-aasawa, hindi ko alam kung taga saan mapapangasawa ko. Mas mahirap yun kasi hindi na ako makakabalisay dahil kukunin ako ng asawa ko sa ibang lugar. Samantala pa ako'y madre, makakaway pa rin ako sa inyo. So, yun. Ayan po. Si Sister po yung Isabella din, Sister, ano? Isabella. Ayan. Baka gusto niyo pong batiin ang ating mga viewers ng inyong dialect or kung anong shout out sa kanila. Actually, sa Isabela, marami doon ang Ilocano speaking. I can speak Ilocano, pero hindi talaga perfect. Kasi lumaki kaming Tagalog. Okay? So, sa mga taga Santiago, Isabela, so, inimbitahan ko kayo na mag-subscribe kayo at sa aming channel, mag-follow kayo sa aming channel, sa FB at saka sa YouTube. At marami kayong malalaman tungkol sa aming congregation. And Sister, baka gusto niyo rin pong imbitahan yung ating mga dalaga na nag-aspire, pumasok, pero wala pa masyadong courage na mag-decide. Kaya sa mga kadalagahan dyan, lalo sa lugar namin, kasi medyo mahina ang bukasyon sa Isabela. Pero sana, kapag naramdaman nyo yung pagtawag sa inyo, although serious ito, pero yung personal na tugo, huwag kayong matakot. Kasi subukan nyo lang. Kasi ang Diyos ang bahala. Siya yung magbibigay ng grasya para matugunan nyo yung nararamdaman nyo kung kayo tinatawag nyo. Kasi sa simula talagang merong takot. Pero pag nandun ka na, God will always give you the grace to respond to His call. So, at masaya na pagbigyan nyo yung tawag sa inyo. Ayan po mga kabokset, isang panibagong kwento naman po ng bukasyon ng inyong narinig at bagong encouragement po sa mga nag-aspire. So Sister, maraming salamat po sa paunlak na kwentuhan ngayong araw na ito. Hopefully, hindi po ito ang first and last na ating pagkikita at pagkikita din ng ating mga viewers. Wala po ba kayong gusto i-shout out, Sister? Or Okay. So, salamat din sa Sister Reggie for inviting me to have my the story of my vocation to be published here in our channel. Okay, shout out siguro kasi meron kami isang aspirant sa Maryland. Si Angela Santos. So, nagnunood din siya ng ating channel. So, Angela, huwag ka na matakot at ang mama mo ay gustong-gusto kang magmadre. So, shout out sa iyo at saka sa lahat ng mga taga Isabela mga kadalagahan dyan. Shout out sa aking pamilya. Yan. Salamat po. At abangan niyo po muli ang mga bagong kwento at episode po dito sa ating programa. My Vocation is Love. #, aking awit ay pag-ibig.